Mamaya na lang natin ayusin ang listahan ng mga sasali. Sige, sige. Nasa opisina ako sa loob ng 1 oras. Miss? Bakit ang tagal mo? Tandaan mo lang, kapag mas marami kang sinabi, mas marami kang pwedeng pagkakamalian. Sundin mo lang lahat ng gagawin ko mamaya. Ma? Ito ba yung manugang na hindi ko pa nakikilala? Tuloy kayo, pasok na kayo. Halika, maupo kayo. Ma? Pwedeng tumigil ka sa pag-arte? Bakit hindi mo na lang siya pagtawanan? Huy! Nakikinig ka ba sa akin? Hindi ka talaga profesional. Tara na. Ma, si Sean to na sinasabi ko sa'yo. Sean, nanay ko to. Kumusta po? Pasensya na po at naghintay kayo. Ayos lang. Maupo ka. Upo. Sean, sabi sa akin ni Stella na nagtatrabaho ka sa IT. Abala ka siguro palagi, no? Sulit naman. Para naman to sa akin at sa kinabukasan ni Stella. Pro ka talaga. Kayong mga kabataan ay talagang masisipag sa trabaho. Mabuti yon. So, meron ba kayong plano sa hinaharap? Kailan kayo ikakasal? Kailan nyo balak magkaanak? Ma, napakaaga pa. Para pag-usapan yan, kami. Ma'am, sinusuportahan ko ang bawat desisyon ni Stella. Kung gusto niyang mag-focus sa career niya o magsimula ng pamilya, susuportahan ko siya anuman ang mangyari. Napakaganda naman yan. Oh, ma, tama siya. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi mo na kailangang mag-alala ng ganyan. Siya, Sa tingin ko, ayos na yon. hello? Sige, papunta na ako. Tingnan mo, may iba pa akong meeting. Kaya, Sean, mag-usap muna kayong dalawa at kapag may pagkakataon, imbitahin mo si Stella para mag-dinner sa bahay. Siya. Sa wakas, umalis na siya. Miss Evans, malapit na ako. Aabot pa naman, di ba? Ano, malapit ka na. Sandali, itong pangit na lalaki ang aktor na inupahan ko? Nagbibiro ka ba? Sino itong nakatayo sa tabi ko? Ikaw, Hello, Miss Evans? Ako si Gavin Carter. hey, Miss Evans. Iniisip ko kung interesado ka sa pag-uusap tungkol sa partnership. partnership? Panaluhan ito para sa ating dalawa. Patuloy akong magpapanggap bilang boyfriend mo. Tutulungan kitang lokohin ang nanay mo. Bilang kapalit, magpapanggap kang girlfriend ko? At tutulungan mo akong harapin ang pamilya ko. Mr. Carter? Seryoso ka ba? Kakakilala lang natin. 200,000. Ano? Buwan ng sweldo. 200,000. Ang kailangan mo lang gawin ay dumalo sa mga family gathering at tulungan akong harapin ang mga kamag-anak ko. Sa ibang oras, malaya ka na. 200,000 kada buwan? Anong klasing drama ang pinasukan ko? Kung sa tingin mo ang 200,000 ay hindi sapat, maaari akong mag-alok ng higit pa. Oy, hindi. Hindi na kailangang magdagdag pa. Sige, kita na lang tayo. May iba pa akong meeting, kaya aalis na ako. Para sa mga VIP guest ngayong gabi, siguraduhing perpekto ang bawat putahe, walang pagkakamali. Naiintindihan? Nakuha na. Nagpa-plate na ako ngayon. Okay, mabuti. Anong sinabi ko? Sinira mo ang plano ko. Alam mo ba kung gaano katagal pinapakuluan ang sarsang ito? Pasensya na po, manager. Hindi ko sinasadya. Ako ang gumawa ng sarsa. Alam kong kulang tayo sa oras, pero pwede kong subukang gumawa ng mas simpleng bersyon ng sarsa. Baka hindi eksaktong pareho ang lasa, pero kahit papaano'y aabot sa 80%. Si, subukan natin ang paraan mo. Kapag sinira mo ito, pareho kayong aalis dito.
Mr. Carter. Mr. Carter, sana'y masiyahan kayo sa pagkain. Ang sarsa ng putahing ito ay hindi gaanong pareho sa dati. Mr. Carter, talaga namang napakagaling ng inyong panlasa. Napapansin ninyo kahit ang pinakamaliit na pagkakaiba. Ganito ang nangyari. Ang chef ay gumawa ng bagong timpla ng sarsa. Bagong sarsa? Sino ang chef na gumawa nito? Ito ay si Stella Evans mula sa kusina. Stella Evans? Pakikuha siya rito. Stella, lumabas ka rito ngayon din. Manager, anong nangyayari? Seryoso ka? Tinatanong mo ako kung anong nangyayari. Isang kagat lang ang kinain ni Ginoong Carter at agad niyang napansin na may mali. Espesipiko siyang humiling na makita ka. Hoy, naiintindihan mo ba na ang ating Carter Hotel ay subsidiary ng Carter Group? Sinusubukan mo bang idamay ang buong staff ng kusina sa kapalpakan mo? Sa karaniwan, ang sawsawang ginagawa ko ay kahit 80% katulad. Karamihan ng tao ay hindi nakakapansin ng pagkakaiba. Sino ang kayang makapansin ng pagkakaiba sa isang kagat lang? Pumunta ka roon at mag-apologize. Kung hindi ka patatawarin ng customer, mag-empake ka ng gamit mo at umalis ka agad. Naririnig mo ba ako? Sige. Ginoong Carter, ito po si ang chef na responsable para sa putaheng ito. Bakit siya nandito? Ikaw ba ang gumawa ng sarsa para sa ulam na ito? Natapon ng sarsa. Masikip sa oras. Kaya may ginawa akong adjustment. Ngayon, wala na tayo. Stella, ngayon, kailangan mong mag-isa na lang. Hindi kita matutulungan dito. Magaling ang ginawa mo. Sa isang emergency, nakakasagot ka ng ganyan. Kung wala ako ngayon, nagawa mo sanang lokohin lahat ng sanay sa ulam na ito. Oo, ang batang chef na ito, talagang may talento. Ang chef competition ng Pinnacle Holdings ay tuwing 3 taon. Iniimbitahan kita na kumatawan sa Carter Hotel sa paligsahan. Pero, sa bawat chef competition, laging pinakasenyor na chef ng Carter Hotel ang lumalaban. Dagdag pa, ang pangunahing branch ng Carter Hotel ay nanalo ng kampyonato sa loob ng 6 na taon. Magdadala ng bagong batang chef sa huling minuto. Paano kung... Mukha siyang executive ng Carter. Kaya pwede niyang magpasya kung sino ang sasali sa paligsahan. Pero sa karanasan ko, hindi talaga ako kwalipikado para sa chef competition. Ginagawa ba niya ito dahil lang sa kontrata? At gusto niyang magpalakad para sa akin? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi ka ba nagtitiwala sa judgment ko o hindi ka nagtitiwala sa sarili mo? Ako. Ginoong Carter, baguhan lang si Stella. Siguro, Hindi na kailangan. Tuwing taon, laging pare-parehong mga mukha ang nakikita. Wala namang mga bagong ideya. Ano sa palagay mo? oo, Nag-isip ka na ba tungkol dito? Tama siya. Bihirang pagkakataon ito. Wala namang mawawala kung susubukan. Sige, gagawin ko. Sige, maaari ka nang umalis ngayon. Kailangan ko pang pag-usapan ang ilang mga detalye ng kompetisyon kasama si Chef Evans. opo, Sep. Binibining Evans, patuloy kang tumatangging lumipat sa Carter Estate. Bakit ganoon? Komportable na ako kung saan ako naroroon. Wala namang tunay na dahilan para lumipat. Nakalimutan mo na ba ang hiniling ko sa'yo? Kung hindi ka lilipat, paano natin mapipigilan ng nanay ko na malaman? Pero, Malaki ang kusina sa villa, kumpleto ang mga kagamitan. Ang lahat ng sangkap ay inangkat na sariwa. Maaari mong ipagmalaki ang iyong mga kasanayan sa pagluluto doon. At saka, kung sakaling gusto mong makipagtrabaho sa mga chef mula sa ibang lutuin, malaya kang matuto mula sa kanila anumang oras. pero kung lilipat ako, hindi ba ito magiging abala sa iyo? Hindi naman. Sina? Papahanap ako ng tutulong sa iyo sa paglipat. Magkita na lang tayo mamaya. Ma, bakit ka tumatawag? Stella, nasaan ka ngayon? Patingin naman kay Sean. Si Sean? Nag-overtime pa siya. Nag-overtime na naman? Hindi ka nagsisinungaling sa nanay mo, no? Ay, hindi. Nakauwi ka na? Nakauwi na si Sean, di ba? Nanay ko, Ma'am, kakauwi ko lang po galing trabaho. Sige. Nakakapanatag naman makita kayong dalawa na magkasundo. Sige, hindi na kita iistorbohin. Magpahinga na kayo ni Stella ng maaga. siya. Buti na lang nakauwi ka para matulungan mo ako. Salamat. Ipapadala ko sa iyo ang mga materyales para sa chef competition sa mga susunod na araw. Maghanda kang mabuti. Oo nga pala, may oras ka ba bukas ng gabi?
Gusto raw kitang makilala ng nanay ko. Bukas? Ganon kabilis? Tinulungan lang kita sa nanay mo, tapos tatalikuran mo na ako? Ay, hindi. Iniisip ko lang. Ano ba ang gusto ng nanay mo? Hindi na kailangan yan. Hindi masyadong magana kumain ang nanay ko nitong mga nakaraang araw. Kaysa mag-alala ka sa regalo, magluto ka na lang ng mga simpleng ulam na pangbahay. Si. Hindi masyadong kumakain? Alam ko na ang dapat kong iluto para sa nanay mo. Maganda ba? Oo, maganda. Mabuti, halika na. Tara na. Ginang, alam kong nahihirapan kang makatulog nitong mga nakaraang araw at masyadong sensitibo ang tiyan mo, kaya gumawa ako ng pampakalmang tsaa para lang sa'yo. Ay wow, Quinn, ang bait-bait mo talaga. Hindi tulad ng batang pasaway kong yon. Tuwing may ipapagawa ako sa kanya, laging umiiwas o nagdadahilan. CEO kasi si Gavin ng Carter Group. Talagang marami siyang ginagawa palagi. Naku, kilala ko na yan. Hindi mo na kailangang ipagtanggol. Pero sa totoo lang, may nililigawan na siya nitong mga nakaraan, kaya baka gumaganda na ang takbo ng mga bagay. May nililigawan? Nakita ko silang dalawa, magkahawak kamay. Ang sweet nilang tingnan. Ito si. Ito siguro si Stella Evans, di ba? Ang ganda talaga. Kumusta po, Ginang? Unang beses ko pong dumalaw. Pasensya na po sa abala. Ay, ayos lang yan, halika. Huwag kang tumayo diyan, nakakapagod yan. Kaya ito pala si Miss Evans, di ba? Ang eleganting tingin mo talaga. Kaya naman pala si Gavin ay may nakita sa'yo. Ito ang anak na babae ng... Isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Kakabalik lang niya sa bansa, kamakailan. Stella ang gumawa ng mga meriendang ito, lalo para sa iyo. Narinig niyang hindi maganda ang gana mo sa pagkain nitong mga nakaraang araw. Kaya sinadya niyang gumawa ng magaan sa tiyan. Oh, Stella, sinikap mo talaga. Gumawa ka pa ng merienda para sa akin. Mas maalaga ka ng 100 beses kaysa sa tamad na ito. Pero sa totoo lang, wala talaga akong gana sa pagkain nitong mga nakaraang araw. Wala nang masarap sa panlasa ko. Ginang, sensitibo ang tiyan ninyo, kaya mas mabuting iwasan ninyo ang matatamis o mamantikang pagkain. Ma, sayang naman. Ang sarap ng luto ni Stella. Kailangan kong makiusap sa kanya kung gusto kong makakain. Wow, ang bango nga. Ginang, hindi naman ito espesyal. Mga merienda lang nagawa sa bahay. Kumusta naman? Kung hindi ka talaga makakain ng marami, ako na lang ang kakain ng lahat. Ang kulit mo, paano mo nakuha ang ginawa ni Stella para sa akin? Ngayong araw, kailangan kong matikman ang luto ng magiging manugang ko. Ang ganda pala nito. Palaging mapili si Madam. Talaga bang nagawa ng batang to ng isang bagay na humanga siya? Si Stella ang chef sa Carter Hotel. Talagang magaling siya. Nirekomenda ko na siyang sumali sa chef competition ngayong taon. Chef competition? Gavin, ang chef competition ay laging dinadagsa ng mga top chef. Sa background ni Miss Evans, baka hindi pa siya gaanong kwalipikado. Yung mga veterano sa Carter ay nakasali na ng 10 beses. Bigyan naman natin ng tsansa ang mga kabataan. Anong problema? Basta't desidido ka na. Anuman ang desisyon mo, hindi ako makikialam. Huwag kayong mag-alala, madam. Ibubuhos ko ang lahat ng kakayahan ko. Miss Evans, nagkataon lang na ang Morgan House ang sponsor ng kompetisyon. Isa rin ako sa mga hurado. Dahil ikaw ay kasintahan ni Gavin, kaibigan na rin kita. Titiyakin kong bantayan ka sa event. Salamat, Miss Morgan. Ipinagpapasalamat ko ang kabutihan ninyo. Pero ang kompetisyon ay dapat patas at bukas para sa lahat. Kung hindi sapat ang kakayahan ko, kahit anong tulong ay hindi makakatulong sa akin para manalo. Totoo yan. Madam, lalabas lang ako sa CR. Si. Ginang Evans, talagang ikaw ang bida ngayong araw. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang suot mo'y tiyak na napakamahal, ha? Sayang, kahit anong pilit ng manok, manok pa rin yan. Ginang Morgan, kung narito ka lang para sabihin yan, pasensya na.
Hindi mo naman talaga iniisip na gusto ka ni Gavin, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ginagamit ka lang niya para harapin ang nanay niya. Kapag nakuha na niya ang kailangan niya, hindi na nga papansinin ni Gavin ang direksyon mo. Ginang Morgan, nasabi mo na ba ang lahat? Kung tapos ka na, humayo ka nga. Ikaw, hindi ka talaga nagagalit? Bakit ako magagalit? Kung gusto mo si Gavin, sundan mo siya. Sinusubukan mo ba akong galitin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kami ni Gavin ay magkasama mula pagkabata. Alam ko ang lahat tungkol sa kanyang mga ugali at hilig. Sa huli, ako lang ang mananatili sa tabi ni Gavin. Mas mabuti pang umalis ka habang maaga pa. Kung hindi, talagang magsisisi ka. Baka mas mabuti pang itabi mo ang talumpati mo para kay Gavin. Ikaw, Stella, kung ayaw mong iwan si Gavin, paniguradong pagsisisihan mo yan. Ang paligsahan bukas? Siguraduhing hindi makasali si Stella. Sakto lang ang lagay. Pinalamig gamit ang ice pack. Hindi dapat magbago ang lasa. 2 oras na lang ang natitira bago magsimula ang kompetisyon. Kailangan kong maghanda ng maaga. Hoy! May tao ba dyan? Buksan mo ang pinto. Ano ba? Miss Evans, sa totoo lang, ikaw ang may kasalanan nito. Nakipag-away ka sa maling tao. Paalam. Sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo rito? Hoy! Nandyan ka pa ba? Naririnig mo ba ako? Hoy! May tao ba dyan? May nakakulong dito. Hoy! Tapos na. Magsisimula na ang kompetisyon. Iyon ay... Mga binibini at ginoo. Sa susunod, magsisimula na tayo ng taunang chef competition na inorganisa ng Pinnacle Holdings. Ngayon, ipapakilala ko ang ating mga chef na maglalaban. Ang chef na ito ay ang ika-7 henerasyong tagapagmana ng isang maharlikang pamilya ng mga chef at kilala rin sa pagkakaroon ng world-class na husay sa paggamit ng kutsilyo, Chef Jones. At ito naman ay mula sa Carter Hotel, si Stella Evans. Sino si Stella Evans? Wala akong ideya. Ilang taon na akong nanonood ng chef competition at ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalang ito. Baka natakot siya at hindi na nagpakita? Anong nangyayari? Hindi ko siya kilala. Narito na ba si Stella? Hindi pa dumarating si Miss Evans. Magsisimula na ang kompetisyon. Hindi pa rin nagpapakita si Miss Evans. Nagba-back out ba siya sa huling minuto? Imposible. Sigurado ako, may mahalagang bagay na humadlang sa kanya. Alamin mo kung ano talaga ang nangyayari. Gaano karaming oras ang natitira para sa kompetisyon? 3 minuto na lang. Anong problema ng taong ito? Sino ba siya para magpakita ng ganyang kayabangan? Magpapakita pa kaya siya? Pasensya na sa inyong lahat. Na-late ako. Dito, nagsimula na ang lahat ng ibang kalahok. Bakit nandito siya? Bilisan mo, ang daming tao. Mas mabuting wag mong sirain ito. Buti na lang nakarating ako ng maaga. Mali ang temperatura. May tao ba dyan? Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Miss Evans, ikaw lang ang may kasalanan. Nakasakit ka ng maling tao. Paalam. Sino ka? Siyang may kagagawan nito. Stella, sinusubukan mong agawin si Gavin sa akin? Hindi ka pa talaga katumbas ng level ko. Mga kalahok, 1 oras na lang ang natitira sa kompetisyon. Siguraduhin ninyong gamitin ng maayos ang inyong oras at maghanda. 1 oras na lang ang natitira. Tingnan natin kung paano mo ito tatapusin. Seryoso ba si Stella? Kung balak mong umatras, sabihin mo na lang. Gusto mong manalo sa prelims ng ganito? Pangarap lang yan. Eksakto. Kung gusto mong sumuko, sabihin mo. Hindi ako susuko. Punitin ng pantay-pantay ang mga dahon ng repolyo. Tadtarin ang bawang.
Hiwain ang filet ng isda. Painitin ang mantika sa katamtamang mababang apoy. Ilagay ang mga paminta. Taasan sa katamtamang apoy. Ilagay ang mga tuyong sili. Painitin sa katamtamang mataas na apoy. Ilagay ang tinadtad na bawang. Igisa sa gilid ng kawali. Igisa ang mga pampalasa. Ilagay ang isda. Taasan ng apoy at igisa ng malakas. Gamitin ang sariwang mantika mula sa isda para igisa ang repolyo. Tapos na. Sige, tapos na ang oras. Tapos na ako. Anong nangyari dito? Hindi na sa tamang temperatura ang aking lapu-lapong may tuldok. Hindi na ito magagamit. Nagpalit ako ng ulam sa huling sandali. Ano? Paano nangyari ito? Hindi ka naman mabibigo sa unang round, di ba? Kumusta po kayong lahat? Ako ang culinary expert na espesyal na inimbitahan ng mga organizer para sa chef competition ngayong taon. Ako ang magsisilbing hurado ninyo ngayong araw. Ang taong iyon ang kampiyon mula noong nakaraang chef competition. At ang huling hurado, ang presidente ng Pinnacle Holdings at siya rin ang may-ari ng Carter Hotel, si G. Gavin Carter. Anong sinabi niya? Sino yung nasa gitna? Iyon ang presidente natin. Hindi mo ba siya nakilala sa welcome banquet? Ano? Ang presidente? Tara na, huwag ka lang nakatayo dyan. Bilisan mo, magsisimula na ang paghuhusga. Grabe. Yung braised fish na ginawa ni Chef Jones, yung amoy pa lang, halos maglaway na ako. Ramdam ko talaga kung gaano ito kasariwa. Ang sariwa talaga. Oh, Para makagawa ng braised fish na ganito kasarap. Maanghang pero hindi nakakapaso ng lalamunan. Kung makakain lang ako kahit isang kagat niyan, pwede na akong mamatay ng masaya. wala nang tatalo pa. Yung mga repolyo at gulay, wala silang laban. Totoo. Ang sarap talaga ng braised fish na ito. Natutunaw lang sa bibig. Kahanga-hanga. Mga hurado, mangyaring simulan na ang pagmamarka. Ang una ay ang aming head chef, si Jones. 10 puntos. Karapat dapat. 8 puntos. 9 puntos. Ang kabuuang score ni Chef Jones ay 27. Sunod, mga hurado, mangyaring ibigay ang inyong score para kay Stella Evans. 8.5. 9 puntos. 10 puntos. Stella Evans, kabuuang score, 27. Ave. Ang mga kalahok na papasok mula sa paunang paligsahan ay si Stella Evans at si Chef Jones. Mula sa ibang dibisyon, sina Cameron Pratt at Alex Lewis. Ang paunang paligsahan ay sa susunod na Lunes. Kayong dalawa, maghanda na. Stella, nagawa mo! Ang galing! Hindi ko akalain na si Stella ay makakapasa talaga sa paunang paligsahan. Nakakagaan talaga ng loob. Kung hindi, nakakahiya sana. Gavin. Si Stella na naman. Stella. Ano ang ibig mong sabihin dito? Mr. Carter, huwag na lang nating ituloy ang ating kasunduan. Dahilan, Hindi naman pantay ang ating relasyon mula pa sa simula. Ayokong magpatuloy ang pagkakamaling ito. napagkasunduan nating makuha ang kailangan ng bawat isa. Nasisiyahan ang magkabilang pamilya. Seryoso ka bang wawasakin ang balanseng ito ngayon? Naiintindihan ko. Kumusta, Ginang? Nasaan si Gavin? Nasa loob po ang presidente at si Miss Evans at nag-uusap tungkol sa negosyo. Pero ayokong magchismisa ng mga ibang tao na nakuha ko lang ang lahat ng ito dahil sa iyo. Stella, kung talagang iniisip mo lang ang sasabihin ng mga taong iyon, sana ay pag-isipan mong mabuti. Seryoso ka bang isusuko ang nararapat sa iyo dahil lang sa mga taong walang kwenta? Ano pang hinihintay mo? Isa lang akong tagaluto. Ikaw ang presidente ng Carter Group. Ang pagdurog sa akin ay kasing dali ng pagpisat sa langgam. Ako. Ginang, malapit nang lumabas si Mr. Carter. Bakit hindi po kayo maghintay sa may pinto? Huwag kang gumalaw. Tulungan mo ako. Naku po. Hala, akala ko nag-aaway kayo o ano? Nagkamali pala ako. Nanay, anong ginagawa mo rito? Nagulat talaga kami. Kumusta po, Ginang? Ayos lang, nandito lang ako para kay Stella.
Stella? Dinalaw kita para batiin ka sa pagpasa mo sa prelims. Magaling ang ginawa mo. Salamat po, Ginang. Ipakita mo ang best mo sa finals. Nasa likod mo ako. Oh? At ikaw, alagaan mo si Stella, ha? Nanay, sige. Ayos. Magpatuloy kayo, aalis na ako. Salamat. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ito ang napagkasunduan natin dati. Ibig mong sabihin, tuloy pa rin ang usapan natin? Tama. Pero hindi natin pwedeng sabihin kanino man na magkasama tayo. Naiintindihan ko. Oh, Anong meron? kanina, nung nasa bodega ako at nag-i-inventory ng mga supplies ng hotel, nakandado pala mula sa labas ng pinto. Nakandado? Sasabihin ko kaya sa kanya na si Quinn ang pinaghihinalaan kong gumawa noon. Pero tulad ng sabi ni Quinn, mahigit 20 taon na silang magkakilala. Ang pagkakaibigan nila ay mas malalim talaga kaysa sa kung anuman ako bilang pekeng nobya. Iisipin kaya niyang sinisiraan ko lang si Quinn? Pero hindi ko nakita ng maayos kung sino. Si Quinn yon. Ikaw, paano mo nalaman? Bukod sa kanya, wala akong maisip na iba na gagawa nito sa'yo. Pero wala tayong ebidensya ngayon. Papabantayan ko siya. Stella, kung may kakaibang mangyari sa mga susunod na araw, sabihin mo agad sa akin. So, Miss Evans, kumusta na ang preparasyon? Basta wag lang may mangyaring di inaasahan tulad noong preliminary round. Salamat sa pag-aalala, Miss Morgan. Pero yung mga panlolokong yan, hindi na uubra. Kung uulitin mo pa, Hintayin mo lang. Hindi naman ito paligsahan ng kayabangan. O ng koneksyon. Lahat ng kalahok mangyaring tumungo sa inyong mga lugar. Atensyon, mga ginang at ginoo. Ang tema para sa final round na ito ay Back to Basics. Aking ipinahahayag na ang paligsahan ay magsisimula na. Noong nakaraan, nakapasa si Stella sa next round sa paggisa lang ng repolyo. Magaling talaga siya. Suportado ko si Chef Jones. Stella, Hoy, anong ginagawa niya? anong nangyayari? Ano bang ginagawa ni Stella ngayon? Hindi ko talaga maintindihan. Sa halip na metal na kutsilyo, sinasala niya ang tofu gamit ang sinulid. Matalino nga yon. Si Chef Jones pa rin ang pinakamagaling. Oo nga, Tingnan nyo. Pumili si Chef Jones ng pork ribs at carrots. mukhang ngayon si Stella ay siguradong matatanggal na. Alam naman ng lahat na ang sabaw ni Chef Jones ay walang patapat. ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang isang master chef. Isang dakot ng hiniwang sibuyas dahon. Ikalat ang mga ito ng pantay sa sopas ng tokwa. Pag kumulo na, hinaan ang apoy at hayaang malagkit. Pagkatapos ng 15 minuto, buksan ang takip at lakasan ng apoy. Haluin ang pantay. Ihain na. Tapos na. Sige, tapos na ang oras. Wow, ang bango nito. Ang tokwa na ito, mukhang simple lang ito. Oo, seryoso. Hula ko. Baka si Stella ay nasa problema. Ang payak na sopas ng buto-buto. Ibinabalik nito ang lahat sa mga batayan. Ang sabaw ay malinaw at malapot. Ang karne ay firm pero hindi matigas. Matamis pero hindi mabigat. Walang sobrang sangkap. Talagang pinapakita ang lasa ng buto-buto. Isang higop lang at nahuhumaling ka na. Ang tokwa na ito ay hindi rin masama. Ipinapanatili nito ang orihinal na lasa ng tokwa. Ang pag-season ay talagang perpekto. Ginamit pa niya ang chicharon para pataasin ang amoy. Ito ay nakakagulat na masarap. Masarap. Paano ito nangyari? Siya ang gumawa ng sopas na ito? Mga hurado, mangyaring simulan na ang pagmamarka. Una sa lahat, ang ating kalahok, si Stella Evans. Ang kalahok na si Stella ay nakakuha ng markang 28. Ang galing naman. Paano niya nagawa yon? Sunod, mga hurado, mangyaring markahan, si Chef Jones. Si Chef Jones ay nakakuha rin ng mataas na markang 28. Questions, Z. Ngayong pagkakataon, Ay talagang, Isang bihirang tabla.
Hindi ako makapaniwala na tabla. Mr. Carter, kaya. Tiebreaker. Oh. Dahil sa mga espesyal na pangyayaring ito, nagpasya ang mga organizer ng tiebreaker upang matukoy ang huling kampiyon. Lahat ng kalahok, mga hurado at mga manonood mangyaring magpahinga sandali. Ang tiebreaker ay magsisimula sa loob ng 3 oras. Tiebreaker? Unang beses pa lang to? Ang kompetisyong ito ay tumatakbo na ng mahigit 10 taon at hindi pa ako nakakita ng tabla dati. Oo nga. Ganoon ba kagaling si Stella? Tofu lang yun eh. Paano nakuha ang ganoong kataas na marka? Gavin, Ang galing mo sa pagluluto, mas mataas pa kay Chef Jones. May duda ako noon. hindi mo na kailangang sabihin. Naiintindihan ko. Pero ang pagtanggap mo, sapat na yon. Ang ugali mo ay karapat-dapat sa papuri. Sinabi ko na ito dati, pagdating sa pagluluto. May tunay kang talento. Stella, hintayin mo lang. Pangako ko, sisirain kita ng lubusan. Salamat sa paghihintay, mga kasama. Magsisimula na ulit ang kompetisyon. Una sa lahat, pasalubong natin ang sponsor ng venue, si G. Gavin Carter, para ipakita ang mga pangunahing punto ng round na ito. Pinabati ko kayong lahat sa pagpasok sa finals. Ang tema ng huling round natin ay ang diwa ng lasa. Ang sinusubok natin ay hindi lang ang inyong kasanayan sa pagluluto, kundi pati ang inyong pag-unawa sa lutuin. Mayroon kayong 2 oras para sa kompetisyon. Sige, magsimula na tayo. Bakit parang amoy kemikal? Mukhang ito lang. Ang kutsilyong pinakagamit. Ang may kinalaman. Mahina ang amoy. Pero sa sandaling mahawakan nito ang pagkain, nahahawahan na. Kung kailangan kong magpalit ng kutsilyo sa huling sandali, nang wala ang karaniwan kong gamit, ang paghawak ko sa mga sangkap ay tiyak na maaapektuhan. Napakatusong na paraan. Stella, tingnan natin kung paano mo balak manalo ngayon. Bakit siya huminto? Stella, palagi na lang may kakaibang ideya. Ganoon ba kasarap talaga ang pagkain niya? Gusto mo ba talagang matalo ako? Hindi ka pa karapat-dapat. Kaya, kamay lang ba ang gagamitin ni Stella? Bakit hindi gumamit ng kutsilyo? Tapos na ang oras. Maaari bang ipakita ng 2 chef ang inyong mga putahe? Mga hurado, mangyaring simulan ninyo ang pagtikim. Ang bango pala talaga. Wow, ang sarap ng amoy. Oo, talaga nga. Napakalambot ng porcini mushrooms. Perpektong nailabas ang aroma. Nilaktawan niya ang magarbong paggamit ng kutsilyo at bumalik sa simpleng pamamaraan na siyang tunay na nagpapalabas ng esensya ng masarap na lasa. Talagang napakagaling ng ginawa niya. Sa pamamagitan nito ay inihahayag ko na ang nagwagi ng chef competition ngayong season ay si Stella Evans. Nagawa ko talaga. Tingnan ninyo ang mga trending topic. May naglantad na si Miss Evans at Judge Carter ay may hindi tamang relasyon. May kakaiba sa chef competition na ito. Bilang isang tapat na fan ng chef competition, may sapat akong dahilan para magduda sa patas na paglalaban ngayong season. Totoo ba ito? Nangyari ba talaga yon? Tulad ng alam ng lahat, bawat season ng chef competition ay may proseso ng paghuhusga na lubos na bukas at transparent at ang buong proseso ay na-stream at na-record. Kung maninirang puri kayo ng isang kalahok ng walang basehan, kailangan ninyong harapin ang legal na kaparusahan. Kung pagdududahan ninyo ang patas na paglalaban o ang profesionalismo ng mga hurado, ang legal team ng Carter ay laging handang tumugon. Ang Carter Group at ang pangunahing organizer, ang Pinnacle Holdings, ay matagal nang magkatuwang. Sila rin ang matagal ng sponsor ng chef competition sa loob ng maraming taon. Sa palagay ko, hindi nila isusugal ang sarili nilang reputasyon. Eksakto. Naniniwala pa rin ako sa kredibilidad ng Carter Group. Tutol ako. Anong nangyayari? Sino siya? Gavin, paulit-ulit mong sinasabing patas ito? Pero gusto kitang tanungin, ikaw ba at si Miss Evans ay talagang huwes at kalahok lang? Quinn, nanggugulo ka na naman ba? Sagutin mo lang ako, oo o hindi. Diyos ko, grabe ang drama. May relasyon ba talaga si Mr. Carter sa babaeng ito? Si Miss Quinn ay kaibigan ni Mr. Carter mula pagkabata.
Hindi siya magsisinungkol tungkol dito. Ay, ang gulo naman. Kailangan nating imbestigahan ng buo ang nanalong ito. Ang personal na relasyon ko kay Miss Evans ay walang kinalaman sa propesyonal na paghuhusga. Bawat round ng kanyang kompetisyon ay hinusgahan ng isang propesyonal na panel at buong naitala. Tama iyan. Miss Quinn, dahil pinagdudahan mo ang relasyon ko kay Mr. Carter, may ilan akong tanong na gusto kong itanong sa iyo. May tutol ka ba? Ano ang ibig mong sabihin? Hoy, lahat, tingnan niyo kung ano ang uso. Ito. Siya, Ginoong Carter, tingnan nyo. Binibining Morgan, ang pagkuha sa pangunahing kagamitan ng kalahok ay napakadelikado. Tigilan mo yan. Gawin mo lang ang sinabi ko. Kung magtatagumpay ka rito, makakakuha ka ng iyong gantimpala. Gusto kong si Stella ay mawalan ng lahat ng dignidad. Huwag kang mag-alala, Binibining Morgan. Sisiguraduhin kong magagawa ito ng tama. Hindi yan totoo. Imposible yan. ano ito? Napakababa naman ito. Ang magnanakaw ang sumisigaw na para bang siya ang biktima. Sobra Masama na ito. talaga yan. Peke ang video na ito. Imposible. Lumabas ka sa kompetisyon. Nasaan ang seguridad? Bilisan nyo. Palabasin nyo siya. Sedia. Lumabas ka. Subukan niyo akong hawakan. Huwag niyo kalimutan. Ang kompetisyong ito ay aming inorganisa, ang Pinnacle Holdings. Tapos na. Narinig kong ang maghahandog ng premyo ay si Gregory Morgan mula sa Pinnacle Holdings. Wala na tayong magagawa. Nandito na si Ginoong Morgan. Nandito na ang tatay ko. Hintayin niyo lang. Ito si G. Morgan mula sa Pinnacle Holdings. Pa, bilisan mo. Kunin ang championship title ni Stella mula sa kanya. Nagtulungan lang sila ni Gavin para ipitin ako. Tapos na siya ngayon. Maaaring sakit sa ulo si Quinn, pero may malakas siyang tatay na sumusuporta sa kanya. Ngayon, natatakot ako kahit si G. Carter ay hindi na kayang protektahan si Bibi, Evans. Oh, Ag. Diyos ko, ano bang nangyayari? Ito. imposible. Huwag mo akong tawaging pa. Sinaktan ba talaga niya? Pakikipagsabwatan sa mga empleyado, pang-aapi sa mga kalahok, at ayaw pa ring magbago. Ito ba ang itinuro namin sa iyo? Ibinubunyag ni G. Morgan ang sarili niyang anak para sa hustisya. Sang-ayon ako dyan. Umuwi ka at mag-isip-isip. Ipapa-freeze ko ng aking sekretarya ang lahat ng iyong bank cards. Pa! Umuwi ka na lang. President Morgan ay talagang makatwiran. Hindi talaga niya kayang tiisin ang kalokohan. Si Quinn ay kanyang ampon na anak na babae lamang. Karaniwan, hindi siya masyadong nagbibigay pansin sa pagpapalaki sa kanya. Kaya nga ganoon ang naging resulta niya. Lahat, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Dahil sa aking pagpapabaya sa pagpapalaki ng aking anak na babae, nagdala ako ng abala sa inyong lahat. Sa ngayon, sa ngalan ng Pinnacle Holdings, nais kong magpahayag para sa paligsahang ito, ang lahat ay magiging ganap na patas at walang kinikilingan. Sa pamamagitan nito, opisyal kong inihahayag na ang nagwagi sa paligsahang ito ay si Miss Stella Evans. Talagang karapat-dapat siya. Kasabay nito, makakatanggap siya ng pagkakataon para sa internship sa isang Michelin 3-star restaurant at isang premyong ₱1,000,000. Binabati kita, Miss Evans. Napanood ko ang live stream. Ang paraan ng pagiging kalmado mo sa ilalim ng pressure ay talagang tumatak sa akin. Ginoong Morgan, sobra naman po ang papuri ninyo. Mukhang kamukha ni Binibining Evans. Ang isang taong dati kong kilala. Oh? Wala lang. Stella, alam kong kaya mo talaga. Hello? I-research mo ang background nitong si Binibining Evans para sa akin. Gusto ko lahat ng detalye. Sige po, Ginoong Morgan. Binibining Evans. Anong problema? Ano ito? Ang bonus para sa pagkapanalo sa championship, $2,000,000. Hindi ko ito matatanggap, Ginoong Carter. Masaya na ako sa $1,000,000 na bonus. Hindi ko talaga kayang tanggapin pa
Bukod pa riyan, tinulungan mo na ako sa problema kay Quinn. Nanalo ka ng championship para sa Carter Hotel. Ito ang nararapat sa iyo. Tungkol naman kay Quinn, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Kahit ano pa ang mangyari, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Pero nafe-feel ko lang na ang paghawak nitong 3 milyon ay nakakabagabag sa akin. Paano kaya kung gamitin ko ang perang ito para bumili ng regalo para sa kanya? Tama, bumili ng isang makabuluhang regalo. Papunta na ako. Nanay, anong dala mo rito? Well, narinig ko lang kasi na nanalo ng unang pwesto si Stella para sa Carter Hotel natin. Gusto ko lang mag-congratulate. Kayong dalawa, may tinatago ba kayo sa akin? Ha? Kanina lang, parang narinig ko na tinawag kang Ginoong Carter ni Stella. Hindi naman kayo nagpapanggap na magkasintahan para lokohin ako, di ba? Nanay, bakit naman kami magsisinungaling sa'yo? Haha, oo ma'am, nagjo-joke lang kami. Maliit na roleplay lang yon. Gets ko na ngayon. Pasensya na sa abala talaga. Sige, tuloy lang. Huwag mo akong istorbohin. Ha 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 ha. Mga binibini at ginoo, ang susunod na item sa subasta ay isang huling bahagi ng ika-19 na siglong Royal Workshop Blue Diamond Brooch. Ang panimulang tawad ay 1,800,000. Heto na, ibinibigay ko ang bros na ito kay Gavin. Malamang magugustuhan niya ito. 88万美元， 100万美元。 120万美元， 1,200,000 minsan. 1,200,000 dalawang beses. Ngayon, ako naman, wala nang tatalo sa akin ngayon, di ba? 130万美元， Bakit pamilyar ang boses na yon? Paano naging siya? 135万美元。 140万美元。 Narinig ko, nang pinagbawalan si Quinn ni Mr. Morgan, na freeze ang mga card niya. Duda ako na makakatawad siya ng higit sa 1,500,000. 1,500,000. 1,500,000 minsan. 1,500,000 dalawang beses. 1,500,000 tatlong beses ipinabibili na. Binabati kita, binibini. Stella, ikaw talaga. Alam ba ni Gavin na kinuha mo ang pera niya para magpakitang gilas? Miss Morgan, pinaghirapan ko ang perang yan sa sarili kong kakayahan. Ang bilhin ko dito ay wala kang pakialam. Wala akong kailangang ipaliwanag kanino man. At tungkol naman sa pera ni Gavin, sigurado akong wala kang pakialam doon. Huwag kang masyadong mayabang, Stella. Naniniwala ka ba talagang si Gavin ay may gusto sa'yo? Sandali lang siyang interesado sa'yo. Yun lang. Bakit hindi ko alam na ang nararamdaman ko sa girlfriend ko ay pansamantala lang pala? Miss Morgan, mukhang hindi sapat ang leksyon na natanggap mo noon para matuto kang lumugar. Dapat ko bang ipaalala kay Mr. Morgan na palakasin ang edukasyon mo? Gavin? Yung si Stella, isang kusinera lang siya. Wala siyang halaga sa iyo o sa mga Carter. Pero iba ako. Ako ang tagapagmana ng Morgan. At ako lang ang magiging kahalili ng Morgan. Ang pagchismis sa likod ng tao, ang paghabol sa estado, ang paglalagay ng tubo sa lahat ng bagay. Ganyan ba pinalaki ng mga Morgan ang kanilang mga anak? Miss Morgan, sana alam mo na pagdating sa damdamin, kay Miss Evans, hindi ko na kailangang mag-isip ng mabuti. Humph. Ayos ka lang ba? Nanggulo ba siya sa'yo? Okay lang ako. Nagtalo lang kami ng kaunti. Ganun lang. Kaya ko ito. Siya nga pala, bakit ka nandito? Sinabi sa akin ni Ast, Luis na nandito ka. Nag-alala ako baka magkaproblema ka sa kanya, kaya dali-dali akong pumunta rito. Tara, umuwi na tayo. Oh. Ang galing-galing na ni Gavin sa paghawak ng kamay ngayon. Nasaan siya? Babalik na lang ba ako mamaya? May kailangan ka ba sa akin? Ito ay para sa iyo. Para sa akin?
Pumunta ka sa subasta para lang makuha ito? Oh. Matagal ko nang gustong humanap ng tamang pagkakataon. Salamat. Noong una kong makita ito, naisip ko lang na bagay ito sa iyo. Kaya tinayaan ko. Stella, ang katotohanan na ikaw ang nanalo ay dahil sa iyong sariling kakayahan. Wala itong kinalaman sa akin. Wala talaga akong kumpiyansa noon. Pero nang manalo ako ng titulong iyon, bigla kong naramdaman na napuno ng lakas ng loob. Pero kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakakuha ng pagkakataon na makipagpaligsahan, lalo na makita ng napakaraming tao. Kaya talagang gusto kitang pasalamatan sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Ayos ka lang ba? Hindi, ayos lang ako. Well, alis na ako. Oo nga pala. Maganda ang regalo, tulad ng buwan ngayong gabi. Napakaganda. Salamat. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto ang iniisip mo. Magandang umaga. Aalis ka na ba? Pupunta ako sa isang business trip ng 1 linggo. Ngayong hapon ang flight ko. Oo nga pala, ang internship mo sa Michelin sa susunod na buwan pa magsisimula. Kaya, sa panahong ito, maaari kang maghanda. Alam ko, bihirang pagkakataon ito. Salamat sa pagpapaalala. Pupunta na ako para magsimulang maghanda. Low temperature sous vide sa loob ng 8 minuto. Hello? Sino ito? Stella, kung gusto mong malaman kung nasaan ang nanay mo, pumunta kang mag-isa sa Westside Dock, Warehouse 1. Sino ka? Paano ko malalaman kung kasama mo ang nanay ko? Papag-usapan mo siya sa telepono. Maniwala ka man o hindi, kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, hindi ko mapapangako kung ano ang magagawa ko. Ikaw. Westside Dock, Warehouse 1. Tandaan mo, mag-isa kang pumunta. Sino ka talaga? Pera ba ang gusto mo o ano pa? Basta't ligtas ang nanay ko, maaayos natin ito. Maaayos? Stella, nagpapanggap ka pa rin sa harap ko, ha? Sinong nagsabing gusto ko ng pera mo? Ang gusto ko ay ang buhay mo. Quinn, ikaw nga talaga. Ang anumang problema sa pagitan natin ay walang kinalaman sa nanay ko. Pakawalan mo siya, ngayon din. Walang kinalaman? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako ganon kakalmahin ni Gavin. Nasa panig pa rin sana ako ng nanay niya. Ngayon, gusto mo pang nakawin ang pagkatao ko. Inagaw mo lahat ng gusto ko. Pero ano ngayon? Ngayong nasa kamay kita, kahit si Gavin, hindi ka maililigtas. Quinn, malaking krimen ang pagdukot. Kung titigil ka na ngayon, may oras pa para ayusin ang lahat. Baka kayang protektahan ka pa ng Morgan. Titigil? Kapag natapos na kita, saka ako titigil. Tigil. Stella, Pinagpalit mo ako? Quinn, pakawalan mo si Stella ngayon din. Hindi kita pananagutan kung gagawin mo. Gavin, sa tingin mo talagang maniniwala ako sa kalokohan mo? Seryoso ako sa sinasabi ko. Basta, wag mo siyang saktan. Magkano man ang hilingin mo. Babayaran ko ang kahit ano. Gavin, hanggang dito ka para sa babaeng ito? Sulit ba talaga? Sulit? Ano? Sabi ko, sulit. Basta, pangako mong hindi mo siya sasaktan. Gavin, akala ko talaga malamig ka at walang puso. May puso ka rin pala? Hemp, Quinn, ano ba ang gusto mong gawin? Pagpatay ito. nababaliw ka na.
Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin. Ikaw ang nang-agaw sa akin. Bakit ba ganoon ka kadesidido na kunin ang akin, Stella? Stella, hindi ko naman sinasadya na kunin ang buhay mo. Sabihin mo sa akin, kinuha mo si Gavin sa akin, sige, pero ngayon pati tatay ko kinukuha mo. Sabihin mo sa akin, paano ko pa hahayaang manatili ka? Ano ang ibig sabihin yan? Stella, malapit ka nang mamatay? Hindi mo na kailangang malaman ang lahat ng ito. Tigil? Tigil. Stella, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Stella, Ingat. Stella, mamatay ka na kaya? Bitawan mo siya. Tatay, Stella, ayos ka lang ba? tatay, paano mo masasamahan ng isang dayuhan? Ako ang anak mo. Si Stella ang tunay kong anak na babae. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Anak, kinuha ka sa amin noong bata ka pa lang. Hinahanap kita ng mahigit 20 taon. Ang pitsil de bolsang ito, espesyal kong ipinagawa ito para sa iyo noong 1 buwan ka pa lang. Nakaukit sa likod ang iyong kaarawan. Ang petsang ito. Ang siya palang araw na palaging sinasabi ng nanay ko na nakita niya ako. Huwag kang mag-alala. Nakapag-ayos na ako ng tao para isauli ng ligtas ang inamong ampon sa inyong bahay. Ipinakita pa nga niya sa akin ang mga larawan mo noong bata ka. Kamukha mo ang iyong nanay noong bata pa siya. Nakalulungkot? Ang iyong ina ay nagkaroon ng depresyon nang mawala ka at pumanaw bago ka pa muling makita. Pero bakit napakatagal bago mo ako natagpuan? Anak, ang totoo, hindi kami tumigil sa paghahanap sa iyo. Noong paligsahan ng mga chef nang iaabot ko sa iyo ang gantimpala nang magkita tayo, parang pamilyar na pamilyar ka sa akin. Pagkatapos imbestigahan, sa wakas ay nakumpirma namin kung sino ka talaga. Kaya gusto ni Quinn na sirain si Stella. Dahil hindi ako nagkaroon ng sariling anak at dahil sa pressure mula sa mga Morgan, inaampon ko si Quinn. Sa lahat ng mga taong ito, si Quinn ang laging naging tanging tagapagmana ng mga Morgan. Siguro, nalaman niyang nag-iimbestiga ako tungkol sa background ni Stella, kaya ginawa niya ang lahat ng ito. Alam ko na ang lahat ng ito matagal na. Lahat ng bagay sa Morgan ay akin. Walang sino man ang makakakuha nito sa akin. Ang Morgan ay walang anak na babae, nakasindakot at walang puso tulad mo. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Ano? Pagbalik ko, aalisin ko ng opisyal ang iyong pwesto sa Morgan at isusuko ka sa pulisya. Dalhin siya palayo. Dad, wag po. Wag ninyo akong isuko sa pulisya. Dad! Stella, gusto mo bang sumama sa akin sa Morgan? Oh, Sasama ako sa iyo. Mabuti. Mabait na bata. Tuloy ka. Kinakabahan ka ba? sinong kinakabahan? Okay lang, maghihintay ako sa labas. Oh, Ang nanay mo. Dito tumira bago siya pumanaw. Simula nang umalis siya, natatakot akong masyadong masakit ang mga alaala, kaya hindi na ako muling pumasok dito. Pero may naglilinis at nag-aalaga dito araw-araw. nanay, ako ito, si Stella. Uwi na ako. Oh, kung buhay pa siya, hindi ko maisip kung gaano siya kasaya makita ka ngayon. Tatay. Ako na ang bahala. Tatay, anong nangyayari? Wala, ganito lang talaga. Sa mga nakaraang taon,
Palala ng palala ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung gaano pa katatagal ang kaya ko. Tatay, mabubuhay ka hanggang 100 taon. Sige, sige. Kahit para lang sa iyo, ipagpapatuloy ko ang laban. Stella, kumusta ka na nitong mga nakaraang taon? Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Ngayon, chef na ako, tulad ng gusto ko. At marami na rin akong natutunan sa pagluluto. Talagang magaling si Stella pagdating sa pagluluto. Nanalo na siya sa ilang paligsahan. Wow, di katakatakang parte siya ng pamilyang Morgan. Talagang namamana sa pamilya. Tama. Sir, uminom ka nito habang mainit-init pa. 3 oras kong ginawa ang lugaw na itong gawa sa seafood. Inumin mo habang mainit pa. Wow, paborito ko pa rin hipon. Sandali lang. Anong problema? Tay, dapat 3 beses sa isang araw mong inumin ang gamot? 3 beses sa isang araw? Pagkatapos kumain, di ba? Oh, yun ang sinabi ng doktor sa akin. Stella, anong meron? Yun nga, ang gamot na iniinom mo, gumagawa ng mga lason kapag kinain kasabay ng seafood. Kung patuloy mong iinumin ng ganyan, unti-unting makakasira sa nervous system mo. Ano? Genji, Mai, ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho sa Morgans. Binibigyan mo ba ng lason si Tay simula pa noon? Miss, anong ibig mong sabihin? 30 taon na akong nagtatrabaho sa Morgans, laging buong puso ang ginagawa ko. Dahil nga 30 taon ka na rito, 30 taon ka na rito, dapat alam mo ang isang bagay na ganito kasimple. Gianj, May? Totoo ba ang sinabi ni Stella? Sir, maniwala ka po sa akin. Wala talaga akong alam tungkol sa food reactions. Ako, Gian? Madalas ka bang pumupunta sa Westside? Kamakailan lang? paano nalaman ni Mr. Carter na doon ako namimili? Malaki ang palengke sa Westside, pero nandoon din ang Westside Care Center. Kanina, pinasilip ko kay Ast, Louis tungkol dito, ang anak ni Geng, Mai, 20 taon na ang nakalipas. Naging gulay dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Simula noon, doon na siya inaalagaan sa pasilidad. Sa sahod ni GNNG, Mai, imposibleng kayang bayaran ang bayad sa care center. Pero ang account mo ay tumatanggap ng bayad bawat buwan mula sa Reynolds family. Kaya, kailangan ko bang tawagan ang care center para kumpirmahin? Hindi ba yan ang mortal na kaaway ni Morgan? Sir, pakiusap. Ang pamilya Reynolds ang pumilit sa akin. Noon pa man, ang pamilya Reynolds din ang nag-utos na kunin ang binibini. Sabi nila babayaran nila ako. Kaya, Mrs. May, ikaw nga talaga? Mabuti ang trato namin sa iyo. Sir, wala talaga akong ibang choice. Mabigat ang karamdaman ng anak ko. Kailangan niya ng operasyon. Ako, hindi ko talaga kayang magkaroon ng ganoong kalaking pera. Kaya kinuha mo ako? Ipinagpalit ang buhay ko sa pera? Ako, ginawa ko yon para sa anak ko. Kung hindi ako sumunod, ano ang mangyayari sa anak ko? Malinaw na ang ebidensya. Ipagtapat mo na lang sa pulisya. Hindi, sir. Sir. Dalhin mo siya. Sir. Ang misteryo ay sa wakas nalutas na. Stella. Mapapahinga na ang nanay mo ngayon. Kahit na nasa langit man siya. Pwede mo ba akong dalhin para makita si nanay? Sasama ako sa'yo. Evelyn, bumalik ang anak natin para makita ka. Malakas at mabait siya, tulad mo. Inay, mabubuhay ako ng maayos para sa iyo. Stella, bumalik ka at pamunuan mo ang Morgan. Ito ang pamana ng ina mo. Babalik ako. Pero hindi pa ngayon. Itay, naalala mo pa ba yung internship opportunity sa Michelin 3-star restaurant?
Siyempre, naaalala ko. Pero, Itay, hindi pa ako sapat ang lakas. Bigyan mo ako ng konting panahon, iaangat ko ang Morgan sa susunod na antas. sige. Ikaw nga talaga ay anak ng mga Morgan. Maghihintay ako sa'yo. Paalam, Riverdale. Paalam na, mahal ko. Teka. Stella. Anong ginagawa mo rito? Alam kong ayaw mo ng paalam. Tiyak na magtatago ka lang kapag may pagkakataon. Kaya't dumating ako. Hindi kita hahayaang magkaroon ng isa pang pagkakataon na umalis ng mag-isa. Gavin, salamat. Pero ngayon, gusto kong subukan mag-isa. Sige, nirerespeto ko ang lahat ng desisyon mo. May mga overseas projects akong pinaghahandaan. Ito'y pagsubok ng pamilya sa akin. Maaring tumagal ito ng kalahating taon, o isang taon, o baka mas matagal pa. Ang internship na ito ay talagang mahalaga sa akin. Malinaw na sinabi ng nanay ko na kailangan kong pumunta. Sinusuportahan din ako ng aking adoptive mom. Kapag nagtagumpay na ako ng kaunti at kapag nakapasa ka na sa iyong evaluation, tayo. Kapag dumating ang araw na iyon, pakakasalan kita. Stella, kapag natapos ko na ang mga kasalukuyang proyekto, babalikan kita. Ayokong mag-isip na magkalayo pa tayo.